Yo, magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandako ng mundo. Naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. At eto na nga mga kababayan, opo, nako, bigyan natin ng reaksyon itong pagdadrama ni Bato. Opo mga kababayan. Eto na nga mga kababayan, opo, sa mga hindi pa po nakakapag-like, share, and subscribe dito po sa ating channel, huwag nyo na po patatagalin yan. Po para lagi kayong updated dito sa ating channel mga kababayan. At tayo malapit ng mag 150. Naku, oo, parang kailan lang. Parang kailan lang mga kababayan na ilan lang yung subscriber natin, 30 lang yata. Pero nyo wala pa isang taon 100 na mahigit ang nadadagdag. So mga kababayan, huwag nyo nang patatagalin yan. Opo maliit lang na bagay yan. Pindot-pindot lang, nakasubscribe na kayo. So eto na, punta na natin etong tatalakayin nating pagdadrama ng dalawang mag-amo. Po, eto na, pasok natin. Naku, eto talaga si Digunyo at si Bato. Okay, drama. Pasok. Wait. Light, camera, action. Now, Mr. President, ngayon na ikaw ay iniimbestigahan sa war on drugs. Where are they now? Yung mga nagsusuporta sa iyo noon sa war on drugs. Naku, sino? Banggitin mo kasi kung sino-sino yung mga yan. Sabi ni Bato nasan na yung mga taong mga dati sumusuporta sa iyo diyan sa programa mo sa war on drugs mo. Si Bato lungkot ng itsura kintab pa ng ulo mo mga kababayan, eto na nga. Kasi nga alam naman nila na talagang may mali dito at may pagkakalagyan sila. Unang-una niyan, umamin na nga si Digong at marami pang mga tauhan ang umamin dito tulad ni Garma, Leonardo at iba pa. Sama nyo na si Espinido, diba? At saka yung mga lumang-luma nila. Ewan ko kung mahuhukay pa. Pero balita ko na sa ibang bansa lang nagtatago sila. Sino-sino yan, Boss Mike? Si Matobato, si Las Cañas, si Asierto, yan. Kababayan tandaan nyo yung mga pangalan na yan na mga nauna pang lumabas. Oo, kumpara dito sa mga nahuling mga tauhan ni Digunyo. Sino? Sila Garma, Leonardo, Espinido at iba pa. Kaya ngayon mga kababayan, buong-buo na yung buong-buo na hindi yung ulo ni Bato. Buong-buo na mga kababayan yung mga ebidensya na ibibigay sa ICC at maging pwede naman din dito sa ating bansa na ito ay usigin itong mga ito, ihabla at idemanda ng mga biktima. Opo, yung mga biktima na nawalan ng pamilya, nawalan ng anak, nawalan ng nanay, ng magulang, kapatid, di ba? Mga anak, nako, kapamilya, at maging kapitbahay nila. So, eto na, sige, drama ba to? O ano? Ano yung dinadrama mo? Ano yung hinahanap mo? Sa war on drugs. Where are they now? Yung mga nagsusuporta sa iyo noon sa war on drugs. Hindi natin narinig ngayon. Iniwan ka sa ere. Ano po yung naramdaman mo? Naku! Kita nyo, Talagang drama itong ginawa ni Bato, Pero ninyo, imbis na umusig ito, ibig sabihin mga kababayan, si Bato ay mag-imbestiga, wala, gumawa ng drama ito. Kaya nga mga kababayan, yung nangyari sa Senado, walang kakwenta-kwenta, buti na lang nando si Risa. Bato? Paano yung sinasabi ni Digong na ikaw kaparte ng death squad niya? Tinanggi niya mga kababayan, nagpa-interview kay Karen Davila yata. Oo, tinanggi niya yun. Dahil lang sinasabi niya, joke lang. Ito mga kababayan kasi ang mali rito sa mga ito. Problema na rin, na kapag sila napapahamak o nilalaglag ni Digong etong mga ito
ay balikwasan nito kagad. Talagang todo depensa at ang pinaka malupit na depensa nila, joke lang lahat. Diba? Yan yung lagi nila sinasabi, joke lang yan. Parang di nyo naman kilala si Digong. Joke lang lagi yan. So hindi na natin alam kung anong totoo sa mga sinasabi niya. So tignan ninyo mga kababayan kung paano inulit-ulit na itinuro ni Digong si Bato na kaparte ng death squad niya. Ito yung DDS mga kababayan. Duterte Death Squad. Opo na naorganisa sa Davao. Pasok. Victor de la Rosa. Death Squad rin yan. Kita mo, ikaw pala Dapat magpaliwanag ka, Bato. Kaya lang mga kababayan, syempre magkakasama ito. Kaya wala tayong wag na kayo mag-expect na itong mga ito magbardagulan sa Senado. Tingnan ninyo. Napaiyak na lang si Bato. Pasok. Death Squad rin yan. Death Squad rin yan. Natawa tuloy si Alice Good tsaka yung tropa niyang si Kibuloy. Ano na ba to? Ano pa kasing drama yung yung kanyang amo, pagdramahin natin dito. Alam ko kasi ang tao. Yung for the good time lang yan sila. Yung mati. So ibig niya sabihin, ito drama niya, for the good times lang yung mga taong dati pumupuri sa kanya. Kasi noong panahon niya, syempre kailangan sumipsip sa kanya. Tapos ngayon wala na siya, ayan, dumistansya na. Isa na nga dyan, sino? Si Cayetano, na bigla na lang nawala. Ano pa hinihintay niya, di ba? Ano pa hihintayin niya dito kay Digunyo? Napakinabang, wala. Baka mamaya madamay pa siya, kaya mas maigi ng tumahimik na lang at magwalang kibo siya. Di ba? Si Cayetano, vice-presidente nito, naging speaker pa nung panahon ni Digunyo. Nasaan na ngayon si Cayetano? Wala na, lagi nang kasama ni Pangulo. Diba? Sige Digong, tuloy mo. Mga crisis kang ganito, wala ka namang kaibigan. Tama naman sabihin ng tao na nagpapakonsensya mga kababayan, nagpapakonsensya. Bakit kami may utang na loob sa iyo? Bayad ka. Trabaho mo yan. Tama yan. Baka naman hindi bayad. Baka naman iba yung ibig sabihin nung sinasabi nila na bayad ka. Baka naman kumita ka naman, di ba? Di ba? Baka naman ganun ang ibig sabihin nila. Oo, Digong. Na kumita ka naman, di ba? Hindi yung bayad. Talaga, Sige, tuloy. In theory, tama yan. Tama sila. Kayong mga pulis. Ikaw. Pati ako. Pero, yung dapat lang malaman na yung pagiging mayor ko. Mayor niya, binanggit niya. Dapat tamay mo na rin pagka-presidente mo. Kasi halatang-halatang ginawa nyo talagang pangangampanya kasi tatakbong mayor ito sa Davao. Di ba? Para nga naman, di ba? Nalibre ka na. Saan? Saan ka nalibre? Sa pangangampanya. Hindi ka na magbabayad sa ABS-CBN, GMA Channel 5 ng pang-ere mo. Tuloy. Pagiging talagang presidente. Dinibdib ko yan. Wala akong agenda. Ng pating totoo ba? Wala daw siyang agenda. Pero bakit kasama mo si Michael Yang? Diba? Yun ang nakakapagtaka. Tapos kasama mo yung mga pasimuno ng Pogo. So kung wala kang agenda, Digong, bakit ganun ang nangyari sa'yo? Ano to? Diba? Alangan naman na sabihin mo, pinagkakaisang ka. Wala namang kinalaman si Pangulong Bongbong sa mga ginawa mong katarantaduhan, diba?
si Bato, si Bongo. Yaan dapat ang sinasabihan mo. Sama mo na. Sino? Si Cayetano. Oh, ganun yun, Digong. Wala akong dinagdag na baski isang poste sa bahay ko. Nak ng pating wala daw dinagdag na kahit isang poste sa bahay niya. Pero mga kababayan, naniniwala ba kayo sa sinasabi niya? Balita ko yung likod bahay mo, malaking golf course na. So di bali nang walang bagong haligi yung bahay mo. Basta meron kang maluwag na golf course sa likod ng bahay mo, di ba? Tapos ano pa? Sasabihin mo wala kang bagong sasakyan? Parang kailan lang nakita ko, ganda ng motor mo ah. 3 gulong. Oo, para di ka matumba. Sige, tuloy. Wala akong bagong kotse. Oh, kita nyo, wala daw siyang bagong kotse. Oh, pero ganda ng motor niya. Hindi ako nakatikim ng Mercedes-Benz. Nak ng pating talaga naman, oh. Ano ba naman ang alam namin kung paano mo itago kung meron man, no? Diba? Alam nyo si Digong kasi style niya yan. Yung magpaawa sa mga tao, sabihin na talaga siya walang kahit na ano. Kakain sa mga sementeryo. Uy, ano sementeryo? Kakain sa mga karenderya. Diba? Magsusuot ng kunyaring swelas na sira. Tapos magsusuot ng mga relong tag 3.50. Yan style niyan. Para nga naman pag may humingi sa kanya, baliwala lang, di ba? Pero alam nyo mga kababayan, kayo alam nyo na to. Basang-basa na tong style ni Degonyo. Pagpapaawa sa mga tao para makakuha ng simpatya. Pero ang totoo, wala na. Oo, bistado na. Di ba? Dinibdib ko talaga ang trabaho ko. Anak ng pating talaga naman, dinibdib ko talaga ang trabaho ko. Pero kung makikita nyo kung paano magsalita to noong panahon nito, walang ibang bukang bibig ito kung hindi papatayin ko kayo. Diba? Para sa bayan. Para sa bayan, mga kababayan. Para sa bayan lagi. Para sa bayan. Nagkaroon ka na ng pagkakataon, Digong, pero anong ginawa mo? Maraming mga Pilipinong naniniwala sa panguuto mo. Pero ni isang pangako mo, wala kaming natikman. Alam mo yun, Digonyo. Diba mga kababayan? Ayaw kong maging hero. Tingnan nyo, nagpapahiro pa. Nagpapahiro pa mga kababayan. Oo, hindi ka naman talaga hero kahit kailanman, Digonyo. Kasi kung may hero man dito, wala kaming ibang alam kundi si Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na gustong ipahukay ng anak mo. Yun. Pero yung sasabihin mo na concern ka talaga sa mga Pilipino, bakit nagkaroon ka na ng pagkakataon, uulitin ko, nagkaroon ka ng pagkakataon na maging leader at presidente dito sa bansang ito. Pero bakit ganon, Digonyo? Tila ba lahat ng pangako mo walang natupad kahit isa? Alam mo yan. Oo. Diba mga kababayan? Oo. So mga kababayan, sa lahat ng mga kapanood nito, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, mag-share at syempre, mag-subscribe. Muli, ako po ang inyong lingkod. Wala nang iba. Mike Cervera po. Laging nagpapaalalang mahalin natin ang ating kapwa. Pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa mandakaw ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat.